Meron ditong rice cooker na ano na dinala yung may-ari. So iyan yung tatak niya, Kiowa KW-2 100. So ang problema na nito guys, hindi pa luto yung kanin, ay tumataas na yung switch, yung toggle switch. So, titingnan natin kung anong problema nito, kung bakit ganon yung dinala niyang rice cooker. So, ito yung niya, parang mukhang na-stuck. Ayan, may steamer pa. So, ngayon ko lang ito bubuksan, or ngayon ko lang i-check mga kadiskarte. Meron siyang steamer, bali steamer lang pala. Wala yung plat, wala yung kaldero. Ay, dito pa rin. Ayan, kaldero bago pa. So tapos yung niya, bali ito yung guys, yung temperature limiter. Yan ang tawag diyan, ay temperature limiter, yung nasa gitna. So bakit kaya nagkaroon ng problema itong rice cooker, samantalang okay pa siya, maganda pa yung niya, makinis pa. Maalikabok nga lang siguro sa tagal lang stock dahil nasira. Ganda pa siya. 220 volts, 60 Hz. So ang gagawin natin dito guys ay i-check via analog tester, sa pamamagitan ng analog tester. So bago natin simulan, ay kung bago ka pa lang napadpad sa aking munting channel, ay huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. So yan, simulan na natin mga kadiskarte. Unang gagawin natin ngayon mga kadiskarte ay gagamit tayo ng analog tester. So i-check natin kung buo yung connection niya o hindi. Ito yung power cord. Power cord yan mga kadiskarte. Unang i-check natin pala ay yung power cord. Check natin para sigurado, para alam natin na kung buo nga ba itong power cord. Ayan, check natin. Gamit tayo ng analog. Lagi kong ginagamit mga kadiskarte ay X10. Ayan, X10. Tapos i-shorted lang para alam natin kung okay yung needle printer or gumagana yung ating analog tester. So kailangan check natin tong itong power cord. Ganyan lang gawin nyo. Ayan, tapos suksok nyo dito sa butas. So ayan, okay siya. Ilipat natin sa kabila. So ibig sabihin guys, okay yung power cord, walang problema. Sisaksak natin ulit. Saksak natin. Step by step lang tayo mga guys. Yung sa mga magagaling dyan, pass muna. Yung mga baguhan, pasok. Yung mga hindi pa alam kung paano mag-ayos ng rice cooker. So ilagay na natin dito. Ayan. So ayan guys, kung nakikita nyo nakasero yung ating, or walang palo or walang deflection. So ang gagawin natin ngayon ay ibaba natin to, tapos tingnan nyo guys yung needle printer kung gumagana o hindi. Ibaba ko to. So wala siya, walang deflection. Ilagay natin yung kaldero para sigurado, at para bumaba yung toggle or itong switch. So lagay natin to guys. Ayan, lagay natin yung kaldero, tapos sarado natin. Ayan, tapos switch on natin or ibaba natin to. So kung nakikita nyo guys, nakababa na siya, pero wala pa ring palo yung ating needle pointer. So
punta tayo doon sa loob. So ang suspect natin dito ay sira yung thermal fuse. Bali ito yung ilalim niya guys. Yan. Titingnan nyo lang sa ilalim kung anong naging problema. Bakit walang deflection yung rice cooker, o di kaya kung sa inyo bakit ayaw gumana. Mas tabi natin. Yan, mahaba yung tornilyo. So, ayan, buksan na natin guys. Yan yung laman ng rice cooker. Ituturo ko sa inyo yung mga parte ng rice cooker. Ilapit ko lang itong para ma-identify natin or malaman din ninyo kung ano ba yung mga parte ng rice cooker. So dito muna tayo sa may saksakan o yung input papasok dito sa rice cooker. So ang tawag dito, ayan, nakabalot na yan. Ang tawag dyan guys ay thermal fuse. So yan yung thermal fuse. Once na nagka-problema dito sa loob, ayan agad ang masisira or magbi-break. Dahil ayan yung proteksyon ng unang-una ng rice cooker, pangalawa ng property ninyo. Once na nag-jumper kayo, halimbawa nagawa kayo ng nasira to, ginawa nyo ng paraan, nag-ano kayo ng wire at hindi sumabog yung wire o hindi naputol, ay magkakaroon ng sunog. So bawal po, iwasan yung mag-jumper. Kung ano yung inalis ninyo, kung gaya nito, kung thermal fuse din ang ilalagay nyo. So ito yung thermal fuse guys. Itong dalawang to, itong magkabilaan na to, yan, nakita nyo yan, dalawang yan, yan yung heating element ang tinatawag. Yan, heating element yan. Isang ikot lang yan, isang ikot. Ang tawag naman dito ay, ang tawag nito guys ay temperature limiter. So temperature limiter yan. At ito naman ay thermostat. So thermostat yan guys. Karaniwan nasisira ang thermal fuse dahil dito sa nagka-problemang thermostat. So yan lang ang laging nagkakaroon ng problema. Madalas thermostat saka yung thermal fuse. So yan ang once na nagka-problema ang thermostat, magbi-break na itong thermal fuse o mapuputol na. So may switch din dito siya guys. Ayan, may switch din dyan. Ayan, may switch din dyan. Ayan. Pag hindi yan nag-contact dyan, ang ilaw ay laging nasa warm. Kailangan pag binaba, magko-contact yan. Kailangan pag hindi nag-contact, linisan nyo lang kasi yan ay may itim na, nangingitim or nasusunog. So ayan guys, ang gagawin natin ngayon guys ay i-check or titingnan ito. So i-check natin tong tawag dito, thermal fuse. So ngayon titestingin muna natin kung sira itong thermal fuse. Kung sira to, hindi ito magdi-deflect. Pag buo, magdi-deflect ito guys. So kung nakikita nyo, ayan, walang deflection yung ating tester. Walang deflection. Dapat magdi-deflect siya yan. Magdi-deflect. So ibig sabihin guys, sira yung ating thermal fuse. Sira itong thermal fuse. Ayan. Wala. Ang pangalawa natin gagawin, ilalagay mo dito guys, yan, dyan sa dulo ng thermal fuse. Ilalagay mo dyan. Tapos dito sa pula. Yan, sa right side sa pula. Once na umikot yung ating or mag-deflect yung analog tester natin, ibig sabihin may problema ang isang pisa dito sa rice cooker. So kung nakikita nyo guys, ayan, kung nakikita nyo yan, may deflection. So ayan yung hanapin natin. Ayan, hanapin natin yan, bakit mayroong deflection yung analog tester natin. Dapat wala yan.
So mamaya ipapakita sa iyo, alisin natin muna yung deflection na yan. Alisin muna natin. Ayan, may deflection siya guys. Ayan. So ituturo ko sa inyo kung nasaan yung problema ng kung saan nagkakaroon ng deflection kahit wala pa siya nakakalang. Focus tayo dito sa thermostat. So ito yung sinabi ko kanina. Ayan yung thermostat ng rice cooker or ng ayan yung may problema. So tatanggalin natin ito para makita ninyo kung nasaan yung ating gagalawin or aalisin. So natanggal natin yung wire guys. Ayan, natanggal na natin. Ayan. Tingnan nyo maigi. Ayan. Ayan. Kung nakikita nyo, kung nakikita nyo yan guys, ayan, nakikita nyo yan. Ayan, nakikita nyo yan. Ayan, umangat na yan, bumababa. Nakadikit. So, nakadikit siya guys. Dapat nakaangat siya. So may nagsasabi na may nagsasabi doon sa isang comment section ko, dapat daw nakadikit kahit wala nakakalang. So hindi pwede yun kasi yung ilaw niyan once na nakadikit ay nasa cook na agad kahit wala pa yung sinaing. So dapat guys nakaangat siya. Ayan, nakaangat dapat yan. Didikit lang yan pag may kuryente na. Ayan. So kailangan nakaangat siya guys. So ang gagawin natin dyan para umangat ay tatanggalin natin to. Tanggalin natin yan guys, itong isang pirasong to para umangat siya. So dati ay tinatanggal ko pa to para ikutin yung malit dito na flat para umangat. So ngayon ito na, tatanggalin na natin para hindi tayo mahirapan. So para madali. So ayan, kailangan nakaangat siya. So hanap lang ako ng pangpihit nito. Tingnan natin kung kakayanin itong plies. Ayan. Kanya lang guys. Ayan, pihitin nyo lang yan. Ayan, pihit lang yan. Ayan, pihit. Matigas. Matigas ah. Ayun, napihit din. So kung nakakita nyo guys, napihit siya. Ayan, pihit na. Yan, kita nyo yan. Yan yung tatanggalin natin. Tanggalin natin yung washer. Washer ang tawag dyan guys. Dahan-dahan lang kasi may maputi dyan, baka mamaya hindi nyo makita. So ito yung tatanggalin natin. Ayan, tanggalin natin yan. Ayan. Tapos balik natin to. Tapos itong maputi kailangan nakapasok dito sa butas. Uy, nilaglag. So, konting ingat. Baka ito'y mawala. Baka mawala yan guys. Mas pasok natin ulit. Pwede rin pa ayan, para hindi malaglag. Nope. Ayan. No, titingnan nyo guys, ayan. Tingnan yung maigi kung umaangat siya. Pihitin nyo na lang to. Ayan, pihitin nyo siya. Ayan. Danda lang yung pihit niya. Yun, umangat na siya guys. Nakita nyo yan, umangat na. Ayan o, umangat. So, okay na siya. Hayaan nyo na siya. Okay na yan. So, ang gagawin naman natin ngayon ay ilalagay na natin sa dati. Lagyan na natin dahil na natanggal na natin. Balik na natin to guys. Ayan.
So ayan, ang tornilyo na natin. Yung gagawin natin ngayon guys ay titestirin na naman natin ngayon. Kung kanina mayroong deflection, tingnan natin kung ngayon may deflection pa ba. So testirin natin ulit para makita ninyo kung anong kaibahan. Ayan, testirin natin guys. Ayan. Focus kayo dito sa tester kung gumagalaw o hindi. So kanina ay gumalaw or mayroon tayong reading. So lagay natin dito ulit guys. Lagay natin dito sa kabila kasi pares lang naman. Ayan, para puntang power cord, tapos ito naman ay papuntang power cord pa rin. So dito yung isang dito yung isang test probe, kahit magkabaliktad okay lang. Tapos lagay din dito yung isang test probe. Kita ba? Ayan. Ayan. So kung nakikita nyo guys, wala na yung deflection. Ayan, wala na yung deflection guys. So ang gagawin naman natin ngayon ay ayan, wala nang deflection. Halimbawa, i-switch on natin ay magkakaroon na yan ng deflection. So ibaba natin kunyari, ito yung switch, ibaba natin para magkaroon. So kung nakikita nyo siya, mayroon na siyang deflection guys. Ayan. So ayan, okay na siya. So ang gagawin naman natin ngayon guys ay palitan yung thermal fuse. So maghanap lang ako ng thermal fuse ngayon guys. Stay tuned lang muna kasi wala akong tawag dito, wala akong reserva dito. Ako'y bibili pa ngayon. Pagpatuloy natin yung ating ginagawa kanina. So bali may nabili na pa nga pala ako na 450 volts 10 amperes na thermal fuse. So ito yung ipapalit natin guys dito sa nasirang thermal fuse. So tatanggalin na natin to. Ayan, tanggalin natin siya guys. Ayan. So kung magpapalit nga pala kayo guys ng thermal fuse, kung ano yung tinanggal nyo, siya rin yung ipapalit nyo na thermal fuse. Saka karamihan sa mga thermal fuse sa rice cooker ay 10 amperes. So bawal mag jumper. So importante guys yung thermal fuse sa rice cooker. Alam niyo kung bakit? Itong mga to, yung mga wire na yan, matagal maputol yan. Heavy duty yan guys. Once na nagkaroon ng problema yung rice cooker ninyo, na ang ginawa nyo ay jumper, sunog ang bahay nyo. So kailangan hindi mag-jumper. So ang gagawin natin, putulin na natin to. Ayan, putulin na lang natin dito guys. Ayan. So ayan guys, nilagay na natin yung thermal fuse. Higpitan lang natin. So ayan guys, nilagay na natin yung thermal fuse. Ayan, nalagay na natin. Ayan, takpan na natin siya. Ayan. So ayan guys, nalagyan na natin ng thermal fuse. Ang gagawin natin ngayon ay lalagayan natin ng kalang, tapos titestin natin kung mayroon na bang deflection yung ating analog tester. So ayan, pakita ko muna sa inyo na walang kalang. Pakita ko muna walang kalang, tapos tester. Lagyan natin itong power cord.
Ayan, nandiyan na yung power cord guys. Tapos titesterin natin. Ayan, testerin natin siya. Tingnan nyo guys yung analog tester kung mayroong palo. So ayan, walang palo. So ibig sabihin, kapag binaba ko or dinaganan ko to, magkakaroon siya ng palo. So ilagay na natin yung kaldero. Ayan, lagay natin siya guys. Tapos takpan natin. Tapos switch on natin. Wait, wala. Yun. So ayan, mayroon na siya. Mawawala lang siya pag tinagal natin to. Ayan. So, kung nakikita niyo siya guys, meron na. Ayan. So ayan, meron na. So ang gagawin natin ngayon guys ay isasaksak para makita nyo kung nasaan yung light indicator, kung nasa cook ba o nasa warm. Tingnan nyo ito guys. Ito yung cook at ito naman yung warm. So tatanggalin muna natin yung kaldero. So yan guys, sasaksak ko siya. Tingnan nyo kung nasaan yung ilaw, kung nasa cook ba o nasa warm. So kung nakikita nyo siya guys, yung ilaw niya nasa warm. Ayan, nasa warm. So pag linagyan natin ng kalang, yan, nilalagay ko itong kaldero. Ayan, tapos tatakpan ko. Ayan, ibaba ko itong switch. Yung ilaw niya nasa cook. So ayan. So, ibig sabihin guys, yung ating ginawa okay na. Ayan, mainit na siya. So ayan guys, okay na yung ating ginawang rice cooker. Hanggang dito na lang po ang aking video at sana po ay nagkaroon po kayo ng kaalaman tungkol po dito sa ating ni-repair na rice cooker. So ang naging issue niya ay walang connection or sira itong rice cooker. So ang ginawa natin ay nagpalit ng thermal fuse, tapos may tinanggal tayong isang bagay or washer doon sa thermostat. So maraming salamat at sana po ay nagkaroon po kayo ng kaunting kalaman tungkol po dito sa ating ginawang rice cooker. Maraming salamat at happy Sunday sa inyo lahat po. Magandang araw.